Matters, BBM missing in action. Marcos Bongbong Jr. Absent pa rin. No? Magtatatlong linggo na po itong digmaang ito. Absent si Bongbong Marcos. Walang malinaw na direksyon, walang malinaw na patakaran. Monitor, magre-report. Magmo-monitor, magre-report. Tapos na po yung reporting, tapos na yung planning, tapos na yung monitoring. Action na ho ang kinakailangan eh. Again, pinakilala ko lang po sa inyo, lalo na sa mga trolls na hindi po nakakaalam ng ating kasaysayan. Ang tatay po ni Chel Jokno, yung partido po niya yung Akbayan. Yung Akbayan po, sumapi na po yan kay Bongbong Marcos. Yung Akbayan po, may alyansang Akbayan Marcos na po. Malinaw po iyan. Ang tatay po noon ay isang kinikilala at rinerespeto na Pilipino. Si Jose W. Jokno o si Kapepe kung tawagin. Father of Human Rights, kinikilalang Father of Human Rights, dating senador at nakulong ito nung panahon ng martial law. Pinahirapan. Kasama ito ni Ninoy Aquino sa magkatabi silang selda. Kinulong ito, pinahirapan sa ilalim ng Marcos Sr. Administration ng martial law. Kaya ito yung mga tunay na dilaw. Yung naghirap, yung nakaramdam ng pasakit ng martial law, ng diktadorya ni Marcos Sr. Ang anak niya ngayon, umanib kay Marcos Jr. Yung anak ng taong nagpahirap sa kanyang ama. Imaginin mo kung bakit ko lagi sinasabing malansang alyansa ng Akbayan at Marcos. Bakit pagkakurakot na yan ang legasiya ni Bongbong Marcos? Bakit pagkakorupsyon na yan ang legasiya ni Bongbong Marcos? Bakit pag-usapin ng drug addiction na yan ang nakatatak sa legasiya ni Bongbong Marcos? Ang bibilis ninyo magpakawala ng pera. Bakit mamimigay ng tigli 5,000 cash aid sa mga tricycle drivers muna, pero dito lang din muna sa Metro Manila? Itong 5,000 na ito is too little, too late. Kakarampot na, sobrang late pa. Ang kanilang justification, kasi daw di umano, yung mga tricycle associations or groups, vetted at validated na nila. Pambubudol po iyan. Ibig pala nilang sabihin, lahat ng pumila para sa AIX, doon din daw nila kukunin ito last year, di pala vetted yun. Naglulustay lang pala talaga si Bongbong Marcos ng pera. Gamit ang AIX, gamit ang TUPAD, gamit ang kung ano-ano pang ayuda. Ngayon, kinakailangan higit kahit kailan, higit pa. Ngayon, kinakailangan ng tulong. 5,000 uunahin ay 39 designated payout centers in Metro Manila. Kasi daw ho ito, nakakatiyak sila na vetted at tama yung listahan. Ito'y pag-amin na hindi pala niyo natitiyak yung pinapila ninyo last year, just before the election and heavily during the campaign period. At bakit Metro Manila? Agad-agad Metro Manila. Tama, nandito po yung bulto ng mga manggagawa. Tanong, yung nasa probinsya ba, baka may mga kasamaan ho tayo rito mga drivers or operator ng jeepney, driver at bus. Hindi pa ba tumataas ang presyo ng krudo, gasolina at kerosene sa probinsya? Bakit huhulihin kayo? Bakit pag-distribution ng mali-malitang nakaw na yaman, agad-agad? Bakit yung ating mga kubang-kubana na operators at driver ng public transport, 5,000 ang inyong ibibigay, too little, too late, uunahin ang Select Tricycle Association sa Metro Manila. Wala pong problema doon. Bigay nyo yan. Dapat nga malaki pa eh. Pero bakit ang bagal umaksyon ng DSWD? Pangatlong linggo na po pagdating po ng Sunday. Magtatatlong linggo na ang krisis na ito, itong tidal wave of inflation. Bakit ang bagal ng aksyon? Bakit pagdating sa distribution ng nakaw na yaman, hinahatid pa hanggang tarangkahan ng Malacanang? Di ba? Bakit pag yung totoong tulong at trabaho na,
Sa mga talagang tinatamaan, wala kayong agarang aksyon. Bibigyan ng tulong ang mga jeepney, tricycle, bus, and all other public transport drivers and operators. Good. Tama. Paano yung mananakay? Paano ho yung mananakay? Hindi ba't araw-araw tinatamaan din sila nitong pagtaas ng presyo ng krudo? Kasunod po niyan yung pagkain. Yung mga nanananghali po ngayon, si Nida, Marianida Kahandig, bangag kasi ang Pangulo natin. Tama yun. Si Luz Caroro, sobrang taas dito sa amin ng gasolina. Sa ngayon, 71. Sa Tuesday, baka 90 na. Yun nga ho yung ating sinasabi. Sapagkat po, ang tugon ni Bongbong Marcos, magmomonitor, titingnan, hindi raw nakakatiyak hanggang kailan to. Talagang hindi nakakatiyak. Hindi yan ang gustong marinig ng mamamayang Pilipino. Ang kinakailangan natin mag-step up kung meron man tayong Pangulo. Si at I am 512. I hope I read your name right or your handle right. At I am 512. Attorney Vic, question, papaano naman po ang mga Pinoy na DOFW pero naipit sa mga bansa na nasa gitna ng giyera dyan sa Middle East? Ang kailangan lang ba nilang tulungan ay mga OFW? Hindi dapat lahat ng naipit dyan sa Middle East. Kagaya po ng bansa ng Dubai, alam mo ninyo, sa Dubai, hindi kinikilala yung nationality. Pag na-stranded ka, pati hotel, sinasagot po ng pamahalaan ng Dubai. Pati pagkain, 3 square meals a day. Yung host nation. Tayo, ang priority po ni Bongbong Marcos, magkaroon mangampanya na magkaroon tayo ng representasyon o upuan dyan sa UN Security Council. Mismo po yung mga higanting bansa na ang nagsabi. Di ba? Hindi nga kinonsulta ng Estados Unidos ang UN Security Council. Di ba? Ngayon, itong tidal wave of inflation, ito na nga po, nandito na, oil and energy price hike. Sapul po tayo rito. Yung sinasabi nung nagtanong kanina, yan po yung tinatawag nating humanitarian crisis. May stranded, wag naman, baka maraming ma-layoff, ma-separate o matanggal sa trabaho, wag naman, hihina po ang remittance, maapektuhan. May kampanya yung OFW group na magkaroon ng zero remittance from March 15 or 16 hanggang March 31 katapusan. Bilang tugon sa galit nila dito sa walang aksyon ng Bongbong Marcos administration. Zero remittance from galing po sa OFW worldwide. Yun po yung kanilang grupo, March 15 to March 31. Nangangampanya po sila ng zero remittance. At pag ito ay sinunod ng bawat isang OFW, lalo pong ramdam natin ang krisis. Pero kasalanan ba nila? Hindi. Galit po sila sa walang kaaksyong-aksyon, walang tugon ni Bongbong Marcos. Bumahi sa New York, sinama yung kanyang kalihim ng Department of Migrant Workers, kunwari doon inutusan, kinakailangan mo bandalin si Hans Kakdak sa New York? Di ba, unang-una hindi ka dapat naroroon. Wala kang business doon. Wala kang business doon. Hindi ka dapat naroroon. Wala doon ang problema. At yun nga ang tugon niya lagi sa ganyan, impeach Inday. Basahin ko lang po yung nagpalabas po ng pahayag ang tanggapan po ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito po yung kanyang naging pahayag. Alam ko yung nagsisirculate na po ito. Pakita ko lang po sa inyo. Paki-screenshot na lang. At ito po yung page 2 na naging pahayag po ni Vice President, soon to be President Inday Sara. Ang kanyang pahayag, may mga media outlet po na nag-publish o nagpalabas ng isang sulat na kanilang isinasalarawan na galing kay Congressman Chel Jokno. I-file ho ito sa komite
ng House Justice Committee at humihingi po nagre-request na mag-issue ng subpoena. Subpoena para po makakuha ng additional document at records in connection with the impeachment complaint against VP Inday Sara. Ang nag-file po niyaan, according to media reports, ay si Congressman Party List, yung alyansang Akbayan at Marcos. Sanib Puwersa po, malinaw po yan. Sanib Puwersa, alyansa ng Akbayan at Marcos, malansa, di ba? Si Jokno, si Chel Jokno. Alam mo ninyo, hindi yung ba't sinabi na ng House Justice Committee na merong sufficient in form and substance yung impeachment complaint. Kung sinabi na nilang sufficient in form and in substance, bakit kinakailangan humiling ng issuance ng subpoena para makakuha ng additional evidence at document itong si Congressman Chel Jokno? Di ba? Hindi ba't malinaw na fishing expedition yan? Alam mo ninyo nung namamana ng isda sa ilog, yan ho ang ginagawa ng alyansang Akbayan at Marcos. Ito po ay pagsasantabi na sa fundamental law ng ating bansa. Hindi na po nila sinusunod. Wala pong pruweba kahit ano pa, kahit meron ng findings na sufficient in substance, humihirit pa itong alyansa ng Akbayan Marcos, Sanib Puwersa. Bakit ko sinabing Sanib Puwersa ang Akbayan at Marcos? Si Chel Jokno ay kinatawan ng Akbayan, party list. Sino ang tatay ni Chel Jokno? Kaya po ako sa ating pagpapodcast, malinaw sa akin, sinisikap kong ihiwalay yung tunay na dilaw at yung hilaw na dilaw. Yung tunay na dilaw ay katulad po ng ama nitong Chel Jokno. Chel Jokno, hilaw na dilaw po ito. Sapagkat nakipag-alyansa na po ang kanyang party list na Akbayan kay Bongbong Marcos. Sino po ba ang tatay ni Congressman Chel Jokno? Ang tatay po niya ay si dating Senador Jose W. Diokno o mas kilalang si KPP. Si KPP Jokno, ito po yung binansagan, Father of Human Rights. Ang ganda ho, tinitingala, rinerespeto si KPP. Ito po yung napapabilang sa tunay na dilaw, si KPP. Pero yung anak, nakipag-alyansa Sanib Puwersa na, Akbayan at Marcos. Ibang klase po ito. Tinalikuran niya yung maprinsipyong tindig ng kanyang ama. Ulitin ko sino ama nito? Si Jose W. Jokno, mas kilala bilang si KPP. Tanyag sikat dahil sa kanyang paninindigan ng kanyang kapanahunan. Siya ay tinawag na Father of Human Rights, ama ng human rights sa ating bansa. Naging senador, naging DOJ Secretary, naging Presidential Commission on Human Rights at founder ng Free Legal Assistance Group. Ito po yung grupo ng mga abogado na nagtatanggol at nagre-represent doon po sa mga nabibiktima ng martial law nung panahon ng tatay ni Bongbong, ni Junior. In fact, ito pong ginagawa ni Chel Jokno, fishing expedition po ito Sabi nga po ni Vice President Inday Sara, the impeachment is a political attack designed to protect certain individuals and advance personal and, ito mabigat, advance personal and foreign interests. Mabigat po ito. Among them are unofficial, reportedly struggling with substance abuse. Kilala nyo naman kung sino yan. A congressman widely regarded
as the mastermind of flood control funds. Magpinsan yan. And his associates, kasali si Saldico dyan, who allegedly received maletas of cash, and a legislator openly positioning herself for a presidential run. Sino yung openly positioning herself as a presidential run? Alyansang Akbayan Marcos. Yan. Ano ho? Balik po tayo sa tatay nitong Chel Diokno. Yung esteemed, respected si Jose W. Diokno, si KPP, ano ho? Father of human rights. In fact, in his speech in 1981, meron pa siya, talagang ito tumatak itong naging bahagi ng kanyang speech. Sabi niya, no cause is more worthy than the cause of human rights. Tanda, di ba? No cause is more worthy than the cause of human rights. They are what makes a man human. That is why they are called human rights. Deny them and you deny man's humanity. Yan po yung naging pamosong kataga na ni KPP Diokno, ama ni Chel Diokno. Chel Diokno, totally kabaliktaran nung naging katagang iniwan at tumatak na at iniwan ng kanyang ama na si KPP. Litin ko, no cause is more worthy than the cause of human rights. They are what makes a man human. That is why they are called human rights. Deny them and you deny man's humanity. Yan po yung ginagawa nila ngayon. Nagkakagulo na po tayong lahat, pati dito sa loob ng bansa, sapol na po tayo sa tidal wave of inflation, impeach BP Inday Sara pa rin ang pinag-aatupag nitong alyansang Akbayan at Marcos. Tanungin ninyo, ano na ang nagawa ninyo para maibsan itong problema natin sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo? Huwag nyo na kaming bigyan ng lumang linya na wala tayong magagawa dyan sapagkat ang ating presyo ng gasolina ay depende sa presyo ng gasolina sa pandaigdigang pamilihan. Yung mga lumang linya, di ba? Yung mga dekahon, ano ang may tutulong ninyo? Bakit pagkakurakot na yan ang legasiya ni Bongbong Marcos? Bakit pagkakorupsyon na yan ang legasiya ni Bongbong Marcos? Bakit pag-usapin ng drug addiction na yan ang nakatatak sa legasiya ni Bongbong Marcos? Ang bibilis ninyo magpakawala ng pera. Mga trolls nakikinabang. Bakit ang OFW wala tayong ayuda? Bakit sa ordinaryong manggagawa wala tayong ayuda? Bakit nung campaign period last year, grabe ang pila sa ayuda? Wala namang krisis last year. Walang tidal wave of inflation. Wala pong gera sa gitnang silangan. Ang unang pag-atake ng bansang Estados Unidos sa Iran ay June 22 of 2025. Tapos na po ang eleksyon noon. Pero nakita natin ang pila, lalo na sa Davao. Bilyong-bilyong piso ang binuhos ni Bongbong Marcos sa kanilang kandidato sa Davao. Pinapipila, ayuda, AIX, kung ano-ano pa. Bakit ngayon? Higit kailanman, kailangan ng bawat pamilyang Pilipino ng tulong. Hindi lang yung transport drivers and operators. Lahat, across the board, nasaan ang ayuda? Nasaan? Nasaan yung mali-malitang perang pinagnanakaw? Yung trilyong pisong flood control funds at infrastructure funds. Nasaan yung 8 billion na i-deliver dito kay Yusek Adrian Bersamin, yung 2.8 billion na sweetheart deal ni Trajib Olaybar at Mina Pangandaman, yung bilyon-bilyong piso, yung mali-malitang inihatid kay Manny Bonoan. Nasaan ang mga perang ito? Ano ho? Nakakalungkot sapagkat alam mo ninyo, ngayon kailangan natin ng tulong lahat. Wala na pong except yung talagang sobrang yaman. Pero naubos na nga po yung middle class. Yung middle class pumaba na eh.
Hindi ba? Nauubos na po yung hanay ng middle class at pag nagpatuloy po itong gerang to, lalo pong liliit yan. Kay at Buboy013. Gandang tanghali, Attorney Vic. Isa po akong tricycle driver. Malaki po ang epekto ng sobrang pagtaas ng gasolina sa kinikita naming maliliit na tricycle driver. Sana matulungan kami ng gobyerno. I understand at Buboy013. Kaya nga po tayo nangangalampag dito. Bakit Metro Manila lang ang agad na bibigyan ng 5,000 pesos cash aid? Tanong ko lang naman ito. Baka hindi ko alam. Hindi pa ba tumataas ang presyo ng krudo, gasolina at diesel sa probinsya? Pakisagot po ninyo ako. Si at Jess Salvador, J5J, magandang araw din sa iyo from Batangas. No? Si at Glory Lee Basa, 6568, kamahal din po ng bigas. Asa na yung 20 pesos kada kilo ng bigas ni Bongbong? Wala na rin. Speaking of bigas, pagka tayo po'y binisita ng El Nino ngayong taon, problema rin po yan. Kaya nga po, tidal wave of inflation. Third and fourth quarter of last year, bagsak po ang ating GDP. And with the development dito sa Middle East at yung grabing pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, kasunod na po niyan lahat, I think we can expect na bagsak din ang ating GDP for the first quarter. Hindi pa naman tapos. Pero, pangalawang linggo na po ito, pangalawang linggo pa lang, dama na natin yung magiging epekto ng daluyong o tidal wave of inflation. Isa po siyang OFW, kaya hindi, yung kita hindi sapat, kaya nag-decide na muna akong magbakasyon, OFW here in Macau. Oo, naintindihan ko po kayo. Talaga pong mabigat ang nangyayari, dinaranas nating lahat. Kaya ang sagot ng DOE, tulungan daw po natin sila mag-monitor. Samantalang last week, meron daw po tayong sapat na supply at meron daw po tayong silver lining o may good news at staggered o installment daw po ang gagawing pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So yun yung nangyayari sa lahat ng nangyayari sa krisis sa ating bansa at sa labas. Ang sagot po ni Bongbong Marcos, impeach Inday Sara. No? Yung NUP, hindi po ako fan ng NUP, but for purposes of fairness and objectivity, naglabas ng pahayag itong NUP, no? Yung kanila pong SecGen. Yung SecGen po nila, kasabwat po ito ni Martin Romualdez. Kanya po hindi ako hanga dito dahil bata ito ni Martin. Yung trillion pisong flood control, kasali po ito itong si Reggie Velasco. No? Pero siya SecGen ng NUP, so we will attribute the statement of NUP, yung National Unity Party. Ang sabi nila, na yung impeachment po ay isang napakahalagang constitutional power na ipinagkatiwala ng ating saligang batas sa Kongreso. Tama siya doon. Hindi rin naman siya sumulat doon, siya lang pumirma ho nito. Hindi niya kaya mag-isip ng ganito. Anyway, ang sinasabi po ng NUP, wala po silang nakikitang bagong ebidensya. It's the same fabricated, trumped-up evidence na ipinakita na nila doon sa ibinasura at diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional impeachment laban kay VP Inday Sara noong 2025. Ang sinasabi ko lang po dito, heto na ang presyo ng piso kontra dolyar ay 59.75. Nagbabadyang tumaas ang presyo kada litro hanggang 18 pesos, ang diesel 15 pesos, ang gasolina by next week. Impeachment pa rin? Talaga bang wala ng puso itong mga kinatawan sa mababang kapulungan? Kaya ako, openly sinasabi ko, yung mga kababayan natin sa Visayas, sa Mindanao, sa Metro Manila, tandaan ninyo kung sino, at ilalabas tayo ng gallery nila in time. Sino, yung ang inaatupag ay impeachment ni Inday Sara kahit na nasa gitna na tayo ng tidal wave of inflation. Lalabas natin ang kanilang pangalan, ang kanilang larawan, ang kanilang distrito, ang kanilang probinsya, ang kanilang party list. Huwag nyo na po silang tangkilikin. Lalo na yung mga nasa Mindanao, mga mahal natin na kababayan sa Mindanao,
sa BARM, sa Visayas, sa Metro Manila, sa Luzon. Huwag nyo na pong tangkilikin ang lahat ng magsusulong ng impeachment laban kay Inday Sara at uunahin pa kesa kung paano maibsan ang paghihirap ng bawat Pilipino. Tama po yung naging diskarte nila Atty. Levy Baligod. Ito pong kopya ng subpina, lumabas naman po ito, pwede ko ipakita ito. Ito po yung subpina, yung kopya, ang nakalagay dito, kaya sila inisyu ng subpina para daw ho magbigay ng relevant information, mga impormasyon sa kanilang iniimbestigahan na in relation doon sa deputation to conduct background investigation and verification mula po sa ombudsman. Sabi po ito ng NBI. Pirmado po ito ng direktor ng NBI. Pinatawag yung 18 sundalo. Pinatawag ang aking kaibigan si Mike Defensor. Si Mike, nag-uusap po kami nito, magwi-witness daw po siya laban sa kanyang asawang kay Julie. Akalain mong loko nitong Mike Defensor na ito. Magwi-witness siya laban sa asawa niyang kay Julie. Pero biro lang niya ho, pero loko talaga ito. Ang pinirmahan po ng direktor ng NBI, kaya sila pinatawag upang hingan ng relevant information. Malinaw po ito, nakalagay po ito sa nakalagay po ito sa subpina, yan o. Di ba? To provide relevant information on the investigation. Pinatawag mo yung nagdedemanda. Ombudsman, dineputize ka. Ang ombudsman, saklaw mo yung public accountability. Dapat tinutugis mo yung mga elected or appointed. Bakit yung mga nagrereklamo ang iniimbestigahan pilit ng NBI? Ang sabi, para daw i-establish ang kanilang pagkakakilanlan. Pag nagpakita na po ng ID, at sinabi pa nga ni Atty. Levy Baligod, gusto mo pati serial number nila dati nung sila'y nasa serbisyo. Para lang manahimik kayo na hindi lahat yan ay nagsilbi bilang sundalo. Regardless if 14 or 16 of them are former Marine soldiers, yung iba is Philippine Army. Ang point lang ho doon, hinamo na sila pati serial number ibibigay. Kung ang purpose lang nila ay establish yung authenticity ng pagkatao, address, identity, at yung kanilang naging branch of service dati sa military, tapos na po iyon. Dapat ang susunod na ipatawag ng NBI yung mga pinangalanan. Yung mga pinangalanan, hindi yung mga nagpangalan. Di ba? Merong affidavit bigyan mo ng kopya, yung tamang proseso po, patatawag mo yung isinusumbong, yung nireklamo, yung sinusuplong. Ibigyan mo ng kopya, bibigyan mo ng 10 araw, sumagot ka. At pagkasagot, maaaring magpatawag ng clarificatory hearing. Juan, sabi mo, nagnakaw si Pedro, ito si Pedro, Pedro, ano sasabihin mo kay Juan? Pero ang nangyayari, sinesentro doon sa sinasabing culpability or liability ng 18 sundalo. Ano ho ang mangyayari sa atin pagka ganun? Alam ho ninyo, pagsasaran mo na lahat ng daan para mailahad ang katotohanan, wala pong mangyayari sa ating bansa. Meron lang po akong ibabahagi, maganda po ito yung pinadala sa akin. Sabi po rito, ipakita ko lang sa inyo, maganda po ito. Ito ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Buti sana kung magsisinungaling lang. Pinepwersa nyo gumawa ng hindi ka nais-nais ang tao pagka ganyan. Ayan ho. When a man is penalized for honesty, he learns to lie. That's the softest. Lying. Hindi pa rin tama. But when a man is penalized for his honesty, you're forcing him to imagine and to commit, forcing him to commit many, many unspeakable things. Bakit?
Naglapit na nga nagbigay na nga ng information Tapos gaganyanin mo pa. Yun, mali na po yun. Ano ho? Marami pong salamat sa halos 1,500 live viewers natin today, March 13, Friday the 13th. Si mga Lamas Jahara, thank you for the knowledge you're giving us watching from UK. Julio Soriano, Cavite. Vanessa Valera, Kuwait. Ben Diaz ng Sarangani Province. Terry Rose Reta, we support the OFWs. Salamat po. Si at Truth Matters, BBM Missing in Action. Marcos Bongbong Jr., absent pa rin. Magtatatlong linggo na po itong digmaang ito. Absent si Bongbong Marcos. Walang malinaw na direksyon, walang malinaw na patakaran. Monitor, magre-report. Magmo-monitor, magre-report. Tapos na po yung reporting, tapos na yung planning, tapos na yung monitoring. Action na ho ang kinakailangan Action na yung kinakailangan. Action na ang kinakailangan. Tingnan ninyo by parallelism. Kung gaano siya kabilis mag-charter ng eroplano papuntang New York para mag-enjoy in the guise of speaking before the United Nations Assembly. Kung gaano siya kabilis mag-charter ng eroplano para ihandog ang ating kapwa Pilipino sa kamay na naglalaway na banyaga diyan sa dahig. Ganito siya, kabagal, kakupad, mag-charter ng eroplano para pawiin yung mga kababayan nating Pilipino na naiipit sa digmaan diyan sa Iran at gitnang silangan. Marcos Bongbong Jr. absent pa rin. Absent pa rin. Wala, absent. Hindi ho magiging present yan. Hindi ho magiging present yan. May nag-message ano raw ang reaksyon natin doon sa umalis na kalihim ng DOT. Matagal ho dapat umalis yun. Hindi na ho dapat pinag-uusapan yun. At yung pwestong binigay sa kanyang bago, wala po iyon. They just want to keep that family sa side nila para po meron pa rin silang pag-asa diyan sa probinsya ng Cebu. Wala po ito, ang layunin nito, impeach Inday. Sa lahat ng nangyayari, impeach Inday. Kita naman ninyo, hindi ba? Ang bagal ni Bongbong Marcos Jr. No? Marcos Bongbong Jr., absent. Imelda Aquino ng Japan. At Cornflakes, BBM, Pokrito, at least 267, nakakaya. May tumutulo pa sa ilong. O nga, ano yun? Si Jocelyn Manila ng Hong Kong, Jean Carino ng Singapore, Juliet Tasco ng Malaysia. Salamat sa inyong pag-imbita, Malaysia. Alejandro Patagnan, maluwag na kalsada, attorney. Maluwag na ang kalsada, initially parang ang ganda tingnan, pero pag linaliman ho natin ang pangunawa, ibig sabihin ramdam na po ng lahat. Ramdam na ng lahat. Yung mga sasahod po ngayon, I hope napapagkasya niyo po. I hope, I really do. Ako ho, pinagkakasya ko I really hope. Maybe, I really hope. I hope you all survive this. Si Selma Tiran ng Korea, si Tony Bescacer ng New York City, si at Truth Matters, BBM Missing in Action, absent. Terry Rose Reta, we support the OFW in action. Meron din nagre-request yung ating mga kababayan sa Europe. Pakita ko daw si Chiki, dyan sa Hague, si Noel, si Dan, si Ben. Meron pong gagawing malaking activity dyan upang gunitain po yung kaarawan ni Tatay Digong sa March 27 and 28, dyan po sa The Hague. Pakikita ko lang po yung mga kababayan nating nais lumahok. Pakisuportahan po ninyo itong pagtitipon po ito ng buong mundo. Paggunita sa kaarawan ni Tatay Digong. Yung mga nasa Europe po, paki-screenshot nyo po ito. Atin po itong sinusuportahan. Nakatanggap po ako ng invitation. Hindi naman po ako nahihiyang magsabi ng totoo. Kung kaya ko po, depende sa amount ng pamasahe, kung kaya ko po,
at kung hindi po magsasara o sarado yung airspace, baka sakali po pero wala pong pangako. Itong March 27 and 28, yung kay Tatay Digong na 81st birthday niya diyan. Samahan po natin yung ating mga kasamaang OFW diyan po sa Europe. Pakita ko lang po ulit, Paki-screenshot nyo na lamang po yung mga kasama natin na Pilipino, pati yung mga nasa hakbang ng maisog, dyan po sa Europa, samahan po at suportahan po nyo yung pagtitipong ito. Paki-screenshot nyo na lamang. So yun po yung nangyari kahapon na ang iniimbestigahan nila yung nagsumbong. Pwede ba yun? Di ba? Kung na-ascertain mo na yung identity nung nagre-reklamo, ipatawag mo. Patatawag ba nila si Bersamin? Si Adrian Bersamin, pinangalanan yun eh. Patatawag ba nila si Martin Romualdez? Patatawag ba nila si Bongbong Marcos? Absent na naman, malamang absent din yun kahit ipatawag ng NBI. Hindi yung papatawag ng NBI yun. Di ba? At para sa masa, kawawa ang magsasaka. Ayaw pagbentahan ng gasolina. At JC_Avendaño, baka hindi na po namin kayanin, attorney. Galit na po lahat ng tao, lahat gutom na. Lahat nagtaas, magulo po lahat. Yun nga po yung pangamba rin natin at ng marami. Baka mas malala ito sa dinanas natin ng COVID-19 eh. Bakit? Sunod-sunod po yung pagtaas ng presyong ito eh. Diba? At ang problema po natin ngayon, yung supply chain talagang disturbed. Hindi o dahil walang lumilipad, wala po lumilipad dahil nagkakagulo dyan sa gitnang silangan. Pero yun nga po, yung lagi ninyong naririnig, yung Strait of Hormuz, yung body of water, around 34 kilometers lamang po ang lapad niyan. Imagine niyo na lang, gaano kalapad lang yung 34 kilometers. Dagat ito Yung 34 kilometers kalapad sa daan, sa kalsada, malapad po yun. Pero kung dagat, makipot po yun. Yun po ay sinara ng Iran. Matter of self-defense and matter of, sabi nila, it's a tool to increase economic and political pressure. Natigilan yung ginagawang kaliwat kanang pag-uulan ng bomba sa kanilang bansa. May control po sila In control sila that body of water So 34 kilometers wide at sinabi nilang walang tatawid dyan. Meron kaninang umaga, dalawang Iraqi vessel na meron laman yata ng tanker po ito ay napasabog at nadisgrasya. So sumipa na naman yung presyo ng produktong petrolyo. Pag ito po ay nagpatuloy, yung numero po ng inflation, yung inflation rate natin, higit po itong papalo. Baka po lumabas ito doon sa maximum projection ng ating economic managers pati ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hanggang 4%. Baka po lagpasan niya yun. Nakakatakot po yun dahil third and fourth quarter, bagsak na po yung GDP natin. And hindi po tayo masaya, pero mukhang bagsak din ang ating GDP ngayong unang quarter ng taong ito for obvious reason. Paano ka hindi pa nakaka-recover dahil sabi nga, mismo BSP sumuko di ba? Wala na raw po silang magagawa para labanan yung pagbagsak ng ating ekonomiya at yung inflation pagkatataas pa dahil limitado lang yung kanilang kakayahan. Ang kinakailangan talaga, ayusin yung usapin ng korupsyon, massive corruption, looting of public funds, kurakot at korupsyon ng Bongbong Marcos administration. Hindi naman naayos Hindi po naayos. Kanya nga, ang kanilang solusyon, impeach and die. Again, pinakilala ko lang po sa inyo, lalo na sa mga trolls na hindi po nakakaalam ng ating kasaysayan. Ang tatay po ni Chel Jokno, yung partido po niya yung Akbayan. Yung Akbayan po, sumapi na po yan kay Bongbong Marcos. Yung Akbayan po, may alyansang Akbayan-Marcos na po. Malinaw po iyan. Ang tatay po noon ay isang kinikilala at rinerespeto na Pilipino. Si Jose W. Jokno o si Kapepe kung tawagin. Father of Human Rights, kinikilalang Father of Human Rights, dating senador, at nakulong ito nung panahon ng martial law. Pinahirapan. Kasama ito ni Ninoy Aquino sa magkatabi silang selda. Kinulong ito, pinahirapan sa ilalim ng Marcos Senior Administration ng martial law.
Kaya ito yung mga tunay na dilaw. Yung naghirap, yung nakaramdam ng pasakit ng martial law, ng diktadorya ni Marcos Sr. Ano? Ang anak niya ngayon, umanib kay Marcos Jr., yung anak ng taong nagpahirap sa kanyang ama. Imaginin mo kung bakit ko lagi sinasabing malansang alyansa ng Akbayan at Marcos. Di ba? Ang tatay ni Chel Jokno, si dating Senador Jose K. Pepe Jokno, na minsay nagturang, naging pamoso sa kanyang speech noong 1981 that no cause is more worthy than the cause of human rights. Ganda ho, di ba? No cause is more worthy than the cause of human rights. They are what makes a man human. That is why they are called human rights. Deny them and you deny man's humanity. Etong ginagawa ng kanyang anak naman, totally kabaliktaran. Namamana ng dilis sa ilog. Naghahanap ng ebidensya laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito'y sa kabila. Ito'y sa kabila na nandito na yung tidal wave of inflation. Yung ating mga drivers, yung ating nag-message kanina, meron daw 5,000 cash aid sa mga Metro Manila truck drivers. Huwag kayong pumayag yung nasa probinsya. Bakit? Sa Metro Manila lang ba ramdam ang pagtaas ng gasolina? Wala bang pagtaas ng gasolina sa probinsya? Bakit ang bagal ng responde ni Bongbong Marcos? Bakit ang bagal? Bakit Metro Manila lang? Hindi ba naghihirap ang mga kababayan natin sa probinsya? Di ba? At JC_Avendaño. So yun nga, baka hindi na natin kayanin pare-pareho eh. Si Mirna Narvaez, thank you for keeping us informed. Brother John Paul, dahil pang pandemic pero wala pa rin maisip na solusyon. Tama ho yun. Tama ho yun. Hindi ho dahil walang maisip eh. Imaginein mo, crisis proportion na ni hindi nagpapatawag ng emergency cabinet meeting. Wardi-wardi lang eh. Apakabagal nga ni Bongbong eh. Absent pa rin hanggang ngayon. Si Abacada 6710. Thank you for your analysis of the current situation. I'm doing my best to break down the very important issues, whether national or international, sometimes even local, para po, yun nga ho, makapaghatid ng tama at napapanahong impormasyon sa inyong lahat. Ano? Ngayon po ay 1:33 p.m. na. Nasa sa inyo po, pwede pa tayo magpatuloy. Nasa mahigit 1,500 pa rin ang ating live viewers. Ano? Magsabi lang ho kayo, ano? Itong may mga troll ho tayo na kung ano-anong sinasabi. Malamang ho ito, natatakot na rin na tatamaan siya ng tidal wave of inflation. Ayo lang niya. Ano? Si Tisay de Oro. Yang mga trolls, ano sabi niya? Kakahiya kayo. Nako, parang amo lang din ho nila yan. Wala nang hiya po yung mga yan. Ano? Watching from Paris, France, at Amelia Cruzada, 4848. Si Marisa Soldia, wala po bang celebration si Tatay Digong dito sa Hong Kong, Attorney Vic Rodriguez? Hindi po ako nakakatiyak na unless yung mga kababayan po natin dyan ay mag-organisa kayo, baka po sakali. Ano? Si Warren Mapute, Attorney, alam naman lahat sino ang mastermind ng pagnanakaw, sila na lang ang hindi. I am 512. Akala ko po nalaglag net ko. Bumagal, yung pala naging pagong. Sing bagal lang ni reporter BBM. Oo nga ho eh. Kala mo naglalag, ano? Kasi nga ho, ang bagal ni Bongbong. Sinaling, nausib,
nakakamiss si Tatay Digong. Tatay Digong, aksyon agad. Si Terry Rose, pag gusto may paraan, pag ayaw, puro dahilan. Talaga pong tinalikuran ng sambayan ng Pilipino. Si Josie, marami pong salamat. Siguro po, sobrang pagsisisi ninyo na siniportahan nyo si Bongbong. Kagaya ng pagsisisi namin. Napakawalang kwenta, walang pakialam, walang puso. Talagang sising-sisi. Kaya nga po ito yung ating advokasya, humingi ng transparency and full accountability and iangat yung antas ng ating kamulatan at kaalaman. At DCF-D7H, ang mundo ay sagana sa pangangailangan ng mga tao. Ngunit hindi ito sasapat sa mga ganit at yahamang politiko. Tama. So yun po yung nangyari kahapon. Ang iniimbestigahan pa yung 18 plus yung mag-asawang Mike at Julie Defensor. Kaya mali po yung ginagawa ng NBI. Kung talagang gusto ninyo mag-imbestiga, patawag nyo pare-pareho. Hindi kami nakikialam kung paano nyo gawin ang inyong trabaho, pero pag mali na, may karapatan kami dahil kayo ay sweldado ng mamamayang Pilipino.